Hi everyone, good morning. I'm back. This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, pambato natin sa Reyna Hispano-Americana. Umaarangkada ng bonggang-bongga kung bakit. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman na makasolid na makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Reyna Hispano-Americana 2026 tayo ngayon. So, kamusta naman yung mga kandidata na lumalahok dito at kamusta naman ang ating pambato? So, yung pambato ba natin, may ibubuga ba ng bongga-bongga? Nung shasing ceremony, isa sa mga napansin ko na magandang kandidata, syempre, wala nang iba kundi ang ating pambato na si Miss Pilipinas. Yes, ang ating pambato ay nako si Bea, masasabi ko talagang pinaghandaan niya ng bonggang-bongga ang laro niya dito sa Reyna Hispano-Americana mula sa styling, kung paano magsalita ng Espanyol, mukha talagang pinag-aralan niya ng todo-todo. Plus, alam naman natin na talagang kung communication skills ang pag-uusapan ay wala tayong masasabi dahil magaling talaga magsalita ang ating pambato. Ganda. Yes, lumalaki na ang beauty ni ni Beatrice Baclilan, no, 'di ba? Si Bea. Talagang sabi ko nga iba din talaga lumaban itong si Bea. Humahanga ako daw kung paano niya pinirepared yung sarili niya kasi makikita mo naman talaga na well prepared siya. Plus nandoon na ay nako, kayang makipagsabayan. Hindi siya pupunta sa pageant na wala siyang baon. Kaya naman doon pa lang sa opening nila, sa sassing ceremony nila, talagang masasabi ko, oh my God, talagang ultimo yung pasarela niya, ang linis, ang plakado, di ba? Pero isa sa mga napansin ko din na talagang maganda sa competition na yun, si Brazil. Maganda din si Brazil. Tapos maganda din ang pambato ng Venezuela. Yes. Iba din, 'di ba? Yung beauty niya talagang starry-ray din. Tapos isa sa mga talagang namangha ako sa ganda, si Panama. Gusto ko yung beauty ni Panama. Ewan ko kung bakit. Iba yung dating sa akin ni Panama. Or siguro dahil sa register doon sa video o sa camera ay talagang maganda talaga siya, no? Ang ganda niya. So si Venezuela, Panama, Brazil, ayan. Pero syempre, hindi natin alam kasi syempre dapat araw-araw consistent yung pinapakita nilang styling at alam naman natin medyo mahirap to dahil ang labanan dito ay puro Latinas. Natuwa ako kasi bukod doon sa Pilipinas, meron na rin pambato ang India. 'Di ba? Napansin ninyo? Meron na rin talagang represent ang India. Hindi ko akalain na naging ano din pala sila ng Spanish, no? So, yun. So, nawala si Indonesia. Meron pa bang Indonesia? Dati meron eh. Tapos ngayon parang wala na. Ewan ko kung bakit. Ambisyosa, charot. So, parang feeling nila Latina din yung ganda nila. Ganon. So, yan. Nakakaloka dun sa parang feeling nila Latina yung ganda nila. And then, eto nga, kahapon nga, ay nako, dito naman sila sa national costume or yung Mardi Gras na tinatawag, di ba? Na nakasuot sila ng national costume. Diyos ko, grabe ang Beatrice. Ang costume ay unang Reyna. O, di ba? Bagay na bagay sa team ng Reyna Hispano-Americana kasi syempre, di ba, lumalati na nga yung ano na yun, yung national costume na yun. At ang ganda ng konsepto. Ang ganda din detalye ng kanyang national costume. And Diyos ko, parang poon na Santo Niño. Na talaga namang masasabi mo, my gosh, dito naloka ako kay Beatrice. Ang ganda din ng execution, di ba? So, ayun nga, gusto ko yung kulay ng hair, na ginawang puti, tapos gusto ko yung may koronang suot, di ba? Na parang inangkin mo na ikaw na ang panalo sa kompetisyon na to, di ba? And then, yung detalye talaga ng damit.
Ay nako, ang bongga. Hindi lang naman si Beatrice ang unang nagsuot ng unang reyna dahil si Roberta Tamundong, 'di ba, sa Miss Grand ang unang-unang nagsuot ng ng unang reyna na costume na talagang masasabi ko din ay ang bongga noon, 'di ba? Lumaban si Roberta Tamundong. Pero meron pang isa nakalimutan ko kung sino. Parang pangatlo na to si Beatrice na nagsuot ng costume ng unang reyna sa kompetisyon, di ba? So, pangatlo na siya. Pero, ang masasabi ko, doon sa una kong nakita, pangalawa, pangatlo, eto kay Beatrice yung nagustuhan ko. Kasi, ang ganda kasi ng effect. Yung kumbaga parang, yes, pare-parehas na unang reyna. Pero kasi ang maganda dito kay Beatrice, binago niya yung hair niya. Di ba? So, yun, nagsuot siya ng wig at yun yung panalo doon na parang dapat ganun kaka-creative. At nakita ko na sobrang creative ni Beatrice dahil imaginein mo, parang naisip nila na, o sige, maglagay tayo ng wig para maiba. Kasi nga, kung costume lang tapos may corona, parang Santa Cruzan lang yun dating, di ba? Pero kasi, ito kasi, ang bongga dito, binago niya talaga yung hairstyle. Tapos, ang ganda as in panahon talaga ng 16. And then I think yung mga Latinas makaka-relate sila doon sa suot-suot ni Beatrice kasi nga unang reyna, the Carnival Queen, di ba? So Carnival Queen nung 60s to, di ba? So yon. Iba talaga ang creative talaga ng mga Pinoy, no? Pag lumaban talaga. At ito yung maganda kay Beatrice, wala kang makikitang butas kasi she give all, di ba? Binigay niya yung lahat Kumbaga parang mula sa styling, gusto niyo ba styling? Gusto niyo ba ng pasarela? Gusto niyo ba ng mag-Espanyol ako? O, di ba? Napak lahat. Kaya naman, syempre, dahil nga kumakabog ang pambato natin, so, isa siya sa mga napili na isa sa mga magandang presentation dito sa kanilang national costume competition or kung ano man to. So, trahe tipiko 2026, major trahe tipiko 2026. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito So yon, anyway, kung ano man yan, at least pumasok ang kandidata natin. So unang-una nga si Pilipinas, pangalawa si Mexico, isa sa mga napili. And then, syempre sa Ecuador, maganda dito sa Ecuador, Tapos, si Panama, ayun nga tulad na sinabi ko, gandang-ganda ako kay Panama. Bolivia, isa din siya sa mga talagang kumabog. And Venezuela. Saan ka pa? And then, parang feeling ko, talagang very strong yung anim na to. Pilipinas, Mexico, Ecuador, Panama, Bolivia, Venezuela. Parang feeling ko, strong talaga yung laban nila dito sa kompetisyon ng Reyna Hispano-Americana. At possible, sila din ang mag-top 6, di ba? So, dito, maganda to na napapansin na yung pambato natin. Sa simula pa lang, napapansin na siya. Sa mga eksenang ganito, at least, di ba, nakikita yung galing niya. And then, hindi rin imposible na makuha ni Beatrice yung corona ng Reyna Hispano. Pero syempre mga matitinding makakalaban niya dyan, I think si Venezuela. Si Venezuela kasi medyo kabugera din no? Tapos si Panama nga, parang feeling ko isa din na si Panama, isa din sa mga talagang malakas. Ayan, Venezuela, Panama, kung ganda ang pag-uusapan. Pero syempre, iba pa din kapag yung organization na kasi nakikita kasi nila yung yung attitude, 'di ba, ng bawat kandidata at kung sino talaga yung nakikitaan nila ng pang-reyna talaga. Pero naniniwala naman ako na ang pambato natin ay kakabog ng todo-todo dahil nga well prepared siya sa mga aspeto ng competition. So parang feeling ko possible din na may uwi niya ang corona ulit sa ating bansa. So tingnan natin kung magba-back to back nga ba ang ating pambato na si Dia Maclalan. Pero ikaw tatanungin ko, ano ang nakikita mo sa laban niya? Tingin po ba
Siya nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to ng Reyna Hispano-Americana 2026 or may nakikita ka pang iba? At kung ano ang opinion mo sa mga pinag-uusapan natin, so please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.